Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa Maynila. Para sa mga viewers naman natin na nagtatanong, ano na nga ba ang update doon sa mga kinansela ng mga reclamation projects sa Manila Bay. So ayun guys, papunta na tayo sa may Harbor View. Mahigit 2 taon na nga nakalipas mula nang kinansela ng DENR ang 11 na mga reclamation projects sa Manila Bay. Ang ganda na pala dito sa may Rizal Park Hotel. Anyway, dito na nga tayo sa may Harbor View. Ano na nga ba ang update sa mga reclamation projects na yan na na-cancel? Dalawa sa pinakamalawak na reclamation projects dito sa Manila Bay ay dito itatayo sa likod ng Carino Grandstand. Ang Manila Waterfront City at ang Horizon Manila, napakaganda pa naman sana at world class na mga development. Andito na nga tayo malapit sa Manila Ocean Park. Ayan, makikita naman natin ang Hotel H2O. Mahigit 2 taon na nakaraan, nagsimula na nga yung reclamation project dito. Pero ipinatigil yung ilan sa mga reclamation project na yan dahil sa iba't ibang mga dahilan. Dalawa lang ang maswerte na pinayagan ng DENR dahil pumasa sila sa ginawang review ng DENR at kumpleto din ang lahat ng mga requirements. Ang dalawang reclamation project na yan, ang Pasay Harbor City at ang SM Prime Reclamation, na ngayon nga ay ongoing na ginagawa at malapit na matapos. Samantala yung dalawa naman ay tatayo dito sa kabilang side, hindi na nga natuloy dahil kinansela na. Isa sa mga dahilan kung bakit na-cancel ang Manila Waterfront City Reclamation Project, kung hindi ako nagkakamali, ang kinuha nila na dredging company ay ang China Communications and Construction Corporation o CCCC na blacklisted na sa iba't ibang mga bansa at siya rin nagsagawa ng mga reclamation projects dyan sa West Philippine Sea at nagtayo sila ng mga isla dyan sa Spratly Islands. Iba't ibang sektor ang nagreklamo sa gobyerno dahil sa security risk kung sila din ang magsasagawa ng reclamation dito sa Manila Bay. Malawak din yung itatayo na reclamation dito na may lawak na 318 hectares na makakapekto at makakaharang sa mga barko na papasok dito sa may pier. At sa likod pa ng Manila Waterfront City, idudugtong naman yung Horizon Manila Reclamation. So sobrang lawak na yung dalawang reclamation project na yan, kaya pinag-aralan muna ng DENR at sinuspindi ang dredging ng dalawang reclamation project. Pero mahigit 2 taon na nga nakalipas, hindi pa rin sila pinayagan na mag-resume sa reclamation project. Kung naalala nyo dati, nagkaroon na ng pagtatambak ng lupa at buhangin doon sa malayo. Yung iba pang mga reclamation project na na-cancel, kasama na yung reclamation doon sa may Bacoor at Las Piñas area at meron pa dito sa may bandang Bulacan. Ang mga active lang ngayon na reclamation project dito sa Manila Bay, ang Pasay Harbor at SM Prime Reclamation, ang Navotas Coastal Bay Reclamation at ang Bulacan Airport Reclamation. Isa pang pinayagan ay ang Sangli International Airport Reclamation. Doon naman yan itatayo sa may Sangli Point, Cavite. Sayang lang talaga yung Manila Waterfront City Reclamation at ang Horizon Manila, napakaganda pa naman. Siguro doon na lang sila lumipat sa likod ng Asiana.
May malawak pa na area doon na pwedeng tambakan ng lupa. Dito naman tayo sa kabilang side. Ito naman yung facing dyan sa Rojas Boulevard. Bukod sa mga environmentalist, nagpahayag din noon ng pagkabahala ang US Embassy dahil sa Chinese company nga na magsasagawa ng reclamation project. Pero yun na nga, hindi na natuloy. Ayan, mula dito, kitang-kita naman natin, sobrang lawak na ng Pasay Harbor City. Ang reclamation dyan ay pinantay lang dito sa may CCP, PICC area na isa ring reclamation project. Dito sa may tapat ng Baywalk, hindi magkakaroon ng reclamation. Dapat siguro isarado na yung lugar na ito para hindi natambayan. Sobrang dumi na. Ang dami nagkalat na basura. Isa pala sa kasama din sa na-cancel na project, ang Manila Solar City Reclamation na doon din itatayo dyan sa kabila. Kung kayong tatanungin, pabor ba kayo sa mga reclamation project? Sa tingin ko, meron ding advantage at disadvantage ang mga project na yan. So ayun guys, nandito na tayo sa may Quirino Grandstand. Kapag nag-update ako dito sa may Rizal Park, hindi na ako pumupunta dito sa may Quirino Grandstand. Wala naman kasing ganap dito. Sana din kasama ito sa redevelopment. Mukhang napabayaan na rin itong Quirino Grandstand.
Sobrang lawak pala dito. Pwede sana itong gawin na sports stadium. Pwede pa magkaroon ng revenue ang lugar na ito at magkaroon pa ng iba't ibang mga events. Pwedeng sports event, pwedeng concert. Kung may rally din naman, pwede pa rin naman gamitin ang stadium. Meron na palang gate dito sa may hagdanan. Naalala ko noon, open lang ito. Wow, ang ganda na pala dito oh. Nagkaroon na rin pala ng pagbabago. Ito pala ang marker ng Kilometer Zero. Nasa tapat ito ng Rizal Park Monument. Mula dito nagsisimula ang bawat measurement ng distance sa ating bansa. Kumbaga dito yung starting point. Sobrang luwag na pala dito at maganda na. Pati yung walkway maganda na at may landscaping. Hindi tulad noon na kahit saan pwede kang tumawid papunta doon sa Rizal Park Monument. Sa ngayon dito na lang sa may gitna. Dito rin sa kabilang side maganda na. Anong masasabi nyo sa mga development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!